laki. Wag. Ako, disgrasya, nasobrahan talaga sa dikaya talaga mga kaagri. So yun mga kaagri, napaka-amazing na saging na to mga kaagri. Kasi tagal ko na nagtatanim ng saging. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki na walang abuno. Puro damo to mga kaagri nung pag-upi namin tong area na to. So area to ni Uncle Baludoy, Ligan. Ayun, kita mo yung saging mga kaagri, oh. Sobrang laki. Tingnan mo kung gaano siya kalaki, pataas. Ayan. Sobrang laki. So ang tingin ko rito mga kaagri, isa tong variety, itong Giant Cardaba, o tinatawag sa amin dito na Cardaba, sa ibang term Damilig. So kung anong term, Saba. Oo, Saba yung kadalasang naririnig ko sa mga dito. Pero itong variety na to mga kaagri ay hindi to local variety na yung karaniwan na paborito natin, kasi kung makikita natin yung bunga. Ngayon gagawin natin mga kaagri, kasi kailangan natin magbawas dito kasi magtatanim tayo ng lakatan dito sa area na to. Tatanggalin na natin to. So na-miss lang mga kaagri dahil sa taba niya ng puno. Kita mo, yakapin mo. Hindi mag-abot yung aking kamay sa laki. Yan oh. So pang vermicompost, napakaganda nito magtanim. Pero ito nga, kukunti pa lang to. So kung kaya nating paramihin natin tong variety na to. So titingnan natin yung bunga. Kasi hindi pwedeng putulin dito mga kaagri, kasi babagsak sa bigat niya. Kuya Dodong, ikaw na bahala. Paano mo yan putulin sa laki niya, oh. Titingnan natin si Kuya Dodong. So ang nangyayari dyan mga kaagri, akyat. Kasi nga karaniwan dito mga kaagri, talaga sa mga saba. Ang ano nito mga kaagri, wala siyang walang pataba na ginagamit. So may mga sumusunod din doon sa kabila. Talagang marunong sa saging. Ayan, oh. Pero huwag niyong gayahan yung pag-akyat mga kaagri, kasi mga eksperto lang yung mga gumagawa niyan, kasi talagang mahirap yan, oh. Ito lang yung gumagawa niyan. Eksperto lang. So huwag niyong gayahin yan kasi delikado po yan. So si Kuya Dodong ay expert na sa mga ganyan, kasi ilang taon na siyang nagtatrabaho. Ayan. Tingnan natin yung laman niya ngayon, kung pasok sa ating paramihin natin yung binhi na yan. So area to ni Uncle Baludoy, Ligan. So tatamnan natin ng saging. Ayun, mira na. Yug-yug lang pala katapat. Biruin mo, hanggang doon sa dulo niya ay sobrang laki. Wag. Ako, disgrasya, nasobrahan talaga sa dikaya talaga mga kaagri. Bigat talaga. So ang gagawin kasi natin dito, pangkain lang. Ayan, tingnan natin. Tingnan mo mga kaagri, grabe yung laki niya, oh. So tingnan natin. Ang dahon niya ay green na green pa. Pinagputulan, oh. Ang haba pa ng pinagputulan, oh. Ito yung pinakadulo niya, pero ang laki pa rin. So gusto ko to paramihin, kasi isang puno na to paparamihin natin. Kasi ang sabi nila bigay, narinig ko lang bigay ata ng mga dati may nagbibigay sa mga galing sa gobyerno ng ganitong mga variety. Ipatayo mo kuya. Oh, tingnan mo kung gaano siya kabigat. Lapit mo. Oh, bigat. Mga ilang kilo tansya mo? 50 kilos ata. 50 no, wala pa siyang alaga. Pero tingnan mo nga yung laman. Ito kinain na siya ng nahinugan na siya. Ganito siya mga kaagri. Ganito na siya kagulang. Tapos yung dahon niya, oh. Bagyo. Kuya, anuhin mo nga kuya. Tingnan natin yung laman. Kung anong kulay ng laman niya. Kumuha ka ng isa, sample natin isa lang. Yeah. Yellow. Yellow. Ito nga talaga, yellow. Pero ito lang ang mga kaagri, pagka ganitong variety, basyo talaga yung gitna. Tingnan mo, basyo yung gitna niya. So giant nga talaga siya. Ito yung giant na variety, pero ang lalaki. Yellow yung kanyang laman. Kadalasan ito puti. Naman dito puti, pero ito yellow. Pero sa laki naman niya, oh. So pahinugin natin to, update natin kung ano lasa, kumpara natin doon sa mga local variety natin na kadalasan nandito sa atin. So ito paparamihin pa rin natin, kasi nga maraming purpose. Doon pa lang sa puno niya, kung ikaw ay may vermicast, pakain sa mga hayop-hayop, pwede.
Pero grabe bigat. Walang alaga pa yan mga kaagre ha, walang alaga. So gagawin natin, pahinugin natin yan at titikman. So update ko kayo mga kaagre. So si Uncle Baludoy malayo, nasa Jinsan, hindi siya makatikim nito sa kanyang puno to eh. So kung makauwi siya, madala niya to. Kuya, kung hindi siya makauwi, lutuin natin. Kaya shout out kay Uncle Baludoy. Shout out kay Kuya, kay Baludoy. Shout out! Shout out Baludoy. Ayan, shout out kay Kuya Baludoy kasi tatamnan namin tong area niya ng Lakatan. So, yun tayo eh. Ano yung mga area na medyo alanganin na, gawa natin ng paraan yan. Kagaya nito, medyo malilim na, pero tamnan pa rin natin ng Lakatan para magiging productive siya. At ito, itong puno na to, paparamihin natin to. O, kontrolin lang natin. And then ito, mga subuan niya paparamihin. Kasi nga, ang laki. Kita mo naman yung isang ano niya, halos isang dangkal yung isang ganito. O, kagaya nito. Laki oh. Busog na busog ka na nito. Makakain ka nito. Sobrang laki. So yan mga kaagri, update ko kayo. So hindi to available ha mga kaagri. Hindi available kasi ito lang. Paparamihin muna natin. Kasi nakita ko kasi mga kaagri, nahinugan na siya. Pero ang dahon niya, yan pa oh. So wala pa yung alaga mga kaagri ha. Walang alaga yan kasi puro damo to dito ay kahoy. Clearing lang kami. Isang linggo na kami nag-clearing dito. Pero ito talaga nakapukaw ng ating atensyon. Itong iba talaga siya sa ibang. Kasi may marami naman sa ayan oh, mga kapitbahay na mga saging. Mga normal lang yan na saging. Ito lang talaga yung nakabukod rito na ganito sura niya. So yun mga kaagre, update ko kayo. Maraming salamat. At update ko rin kayo sa area na to kasi gagawin natin tong Lakatan pa rin yung plantation. And then tatamnan ng prutas para magiging productive tong maliit na area na to. Medyo seeded area siya pero gawa natin ng paraan kung paano siya magiging productive. So at ito, update ko to. So ayun, maraming salamat mga kaagre. Mabuhay tayo mga farmers.